Karaniwang problema tuwing eleksyon, nawawalang pangalan ng mga botante sa National List of Registered Voters. Kasi nung sa Quezon City ako bumuboto, ang tagal bago mahanap yung pangalan. Para matuldukan ito, nais ng COMELEC na ipawalang bisa ang kasalukuyang listahan at magkaroon ng bagong database. Pinapakiusap natin sa ating kagalang-galang na Kongreso na baka pwedeng pag-isipan natin after the 2025 elections para back to zero tayo. Doon, masisigurado natin na yung mga magre-register bago, sila talaga yung mga residente dyan sa mga lugar kung saan sila naandyan. Number 2, at least po yung maaayos na natin yung mga nagpa-transfer. Gamit ang Automated Fingerprint Identification System, nadiskubre ng COMELEC kamakailan na may 491,000 multiple registrants. Kaya kailangan daw i-update ang kasalukuyang sistema. Yung fingerprints na meron sa COMELEC, yung pinakamatanda po natin, 2003. Sa atin, 4 fingerprints po ang ginagamit natin. Yung ABIS po, 10 fingerprints. Pagkatapos, meron pang facial recognition, meron pang iris verification. So yun po, kumpletong-kumpleto. Pero suhestyon pa lang ito dahil kailangan ng batas at mahigit 1 bilyong pisong pondo para sa bagong teknolohiya. Pero ngayon pa lang, hati na ang pananaw ng mga botante. Mula lang bumuto ako, dito na ako, di na ako nagparehistro uli. Paparehistro ka uli, istorbo na yan. Buti kung babayaran niya araw ko. Sa ngayon po ako kasi yun nga po ang lumipat na po ako ng barangay. Kung magkakaroon ng bagong rehistruhan, magpaparehistro po ako sa barangay namin. Bukas ang citizens arm na lente sa suhestyon ni Garcia. 2003 pa raw kasi ang huling general registration. Pero kailangan daw repasuhin muna ang Voter Registration Act. Amending the Voter Registration Act would help us and would maximize and ensure that the general registration that we will do for our voters will be more effective. And we also would want to propose to look into including the National ID Database. Kung matutuloy ang planong re-registration, pwede raw ito gawin sa loob ng 1 buwan. Hindi na rin daw kailangan bumalik sa mga probinsya para magparehistro dahil palalawigin ng COMELEC ang Register Anywhere project sa buong bansa. The RAP project was implemented in the urban area. We have to factor in also the different environment for rural areas, the different situation, for example, of indigenous people, of persons with disability, of PDS. Habang wala pang pinal na desisyon, tiniyak ng COMELEC, hindi dapat magduda ang mga botante sa kasalukuyang listahan. Gusto lang po natin yung maayos, malinis, para po at least po, prepared na prepared tayo sa 2028 presidential and vice presidential election. Paige Javier, CNN Philippines.